Go muna! Bago Balita! Magkatuwang na tinulungan ng UNTV News and Rescue at Metropolitan Manila Development Authority Rescue ang tatlong nasugatan sa banggaan ng mga sasakyan sa Quezon City kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Nakasampa pa ang taxi sa concrete barrier sa bahagi ng Tandang Sora, Commonwealth Avenue, Quezon City habang nakatagilid naman ang sports utility vehicle ng datna ng UNTV News and Rescue kaninang madaling araw. Ayon sa mga saksi, mabilis umano ang takbo ng mga sasakyan kaya nangyari ang aksidente. Nung nakita ng tatlong dikit-dikit sa kayong dalawang taxi sa SUV, nagkadikit sumampa dito sa may concrete barrier. Nung rumampa na yung taxi, yung SUV naman parang bolang tumalbog. Kaya napunta siya sa may gitna ng kalsada. Pagkatalbog niya, dumikit na uli siya sa may pick-up. Ang bilis ng Montero, overtake nga sana siya, nalanganin siya sa taxi. Okay. Kaya binangga niya na lang yung taxi. Tatlo ang nasugatan sa insidente na magkatuwang namang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team at Metropolitan Manila Development Authority Rescue. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon pa ang babaeng sakay ng taxi sa mga nakatambak na kahoy sa construction site ng Metro Rail Transit Line 7. Nagtamo ito ng sugat sa kaliwang paa, kaliwang bahagi ng ulo at mga galos sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad na nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV Rescue Team ang biktima at dinala sa Quirino Memorial Medical Center para sa kaukulang atensyong medikal. Dinala naman ang mga nasangkot na sasakyan kabilang ang isang pickup truck sa District Traffic Enforcement Unit Sector 5 upang imbestigahan. Nagpaalala naman ng mga otoridad sa mga motorista, lalo na sa mga dumadaan sa Commonwealth Avenue na mag-ingat upang makaiwas sa aksidente. Kahit maluwag ang kalsada, tamang takbo lang. May tamang takbo naman dito, kaya lang pag madaling araw, talagang matitindi magpatakbo eh. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. Patay ang apat na sakay ng isang pampasaherong bus matapos umanong mawalan ng preno ang bus at mahulog sa isang bangin sa Negros Occidental. Ito ang balita ni Lane Moreno. Dead on the spot ang apat na pasahero habang 8 naman ang sugatan ng maaksidente ang isang bus ng Valacar Transit Incorporated pasado alas 8 kagabi sa Purok Talos, Barangay Igmayaan, Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Kinilala ang mga nasawi na sina Irene Alo, Leonida, isang lalaki at babae na hindi pa nakikilala ng mga otoridad. Samantalang sugatan naman sina Elpedio Mulieta, Jacer Resonable, Jude Carlo Joanna Gorian Layumas, John Ray Trabajara, Romeo Alo, Dayan Leonida at Rio Voca. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Don Salvador Benedicto Municipal Police Station, pabalik na sana ng Bacolod City ang bus galing sa San Carlos City, sakay ang 12 pasahero. Ngunit bigla itong nawala ng preno habang binabaybaya ang palusong na highway ng Barangay Igmayaan. Ayon pa sa pulisya, may ilaw ang kalsada ngunit kapos ang road blockage kaya dumiretso ito sa bangina. Paglabot talaga sa may Lions, sa may dabala sa Lions sa unahan, na batiyag siya nga wala na sang brake, ginambalan niya yung conductor sang driver nga preparar kay daw wala kakagat ang brake. Labot sila din nga parte may likoon. Galing lang ang daw small hill ni bala, imbis nga magpugong daw nagrampa pag isa kag naglapos sa may dalom. Perti kusog sa dlaga niya daw, pag labot niyo, pagsaka, di nasaka na siya di sa patagpatag, pagsaka ina di baliw-liw na siya di, naligid-ligid siya di pakadto. Kasalukuyan namang nagpapagaling sa ospital ang mga biktima kasama ang driver at konduktor ng bus. Nangako naman ang pamunuan ng bus company na sasagutin nito ang lahat ng gastos ng mga namatay at nasugatan. Tanan nga galastuhon sa ospital kami na ang ma-shoulder. No? So wala sinasang may problema ang ila pamilya kay free na tanan kami na ang mabayad sa galastuhon sa ospital. Ang napatay may ara kita nga burial assistance man nga extend sa ilano. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng pulisya ang driver na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and serious physical injuries. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Negros Occidental. Isang mag-asawa ang nabiktima ng hit and run sa Pasig City kahapon ng madaling araw.
sa ibinigay na video ng isang concerned motorist sa kamag-anak ng biktima, binabagtas na mag-asawang si Joseph Belen at Rosana Ugto ang kahabaan ng Marcos Highway, Santolan, Pasig, bandang 1:00 ng madaling araw kahapon nang bigla na lamang banggain ng isang kotse ang motor na sinasakyan ng mag-asawa. Nagtamo ng bali sa binti ang lalaki at hanggang ngayon ay comatose at nasa kritikal na kondisyon ang babaeng biktima na nasa Amang Rodriguez Hospital. Nanghihingi umano ng tulong ang mga kamag-anak ng biktima sa MMDA ngunit hindi raw nahagip ng CCTV ang pangyayari. Kung sino man po ang may impormasyon hinggil sa nangyaring hit and run, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa mga kamag-anak ng biktima. Positibo ang Armed Forces of the Philippines na malapit na nilang malansag ang local terrorist group na Maute. Naniniwala rin ang militar na napatay na nila ang 2 kinilalang pinuno ng grupo sa probinsya ng Lanao. Ito ang balita ni Dante Amento. Wala nang kakayanang makapag-recruit ang Maute terrorist group sa Lanao del Sur dahil sa sunod-sunod na opensiba ng militar. Tinatayang nasa 15 na lamang ang miyembro ng grupo sa probinsya dahil sa pagsuko ng 135 kasapi nito. Mahigit 100 armas din ang isinuko ng mga ito sa militar. Recently, we have been hearing surrender feelers, no, through our brothers in the MILF. No, may mga nagsasabi na rin na gustong mag-surrender ang mga members ng Maute ISIS. Naniniwala ang Armed Forces of the Philippines na malapit nang malansag ang ISIS-inspired terrorist group na ito. Ayon pa kay Colonel Browner, walang humpay ang kanilang opensiba sa nakalipas na 3 buwan laban sa grupo. Kaya't naniniwala silang kasama sa mga napatay sa nangyaring encounter noong Marso ang tumatayong leader nito na si Abudar at ang next in command na si Abu Zakaria. Si Abudar ay kasama sa mga nagplano ng pag-atake sa Marawi. Marami tayong napatay doon sa grupo nila. And yung na-recover namin na cadavers, no, 4 ito, naniniwala kami na yung isa doon is Abudar. Malaking dagok doon sa grupo nila yung nangyaring encounter na yon. And we are hoping that very soon ay makuha na rin nating ibang members nila. Sa ngayon, hinihintay ang resulta sa DNA test sa bangkay ni Abudar. Tumutulong anya ang US counterparts ng AFP para makumpirma na talagang patay na ang terrorist leader. Dante Amento, UNTV, News and Rescue, Zamboanga City. Naglabas ng sariling drug matrix si dating Police Colonel Eduardo Asierto. Ipinakita nito kung paanong sangkot umano sa sindikato ng droga sa Davao ang economic advisor ng Pangulo na si Michael Yang at business partner nito na si Alan Lim o Wen Li Chen. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Ang Johnson Chua Drug Syndicate ang nag-ooperate sa bansa base sa drug matrix na inilabas ni dating Police Colonel Eduardo Asierto. Pinamumunuan ito ng isang Chinese national na si Johnson Ko alias Johnson Chua na nakabase sa mainland China, ngunit huling nakita sa Hong Kong at Macau. Si Ko ay may mga business partners na nagmamay-ari ng Chinese warehouse sa Cagayan de Oro at General Santos City. Ang economic advisor ng Pangulo na si Michael Yang alias Dragon at ang business partner nito na si Alan Lim naman umano ang nagpa-facilitate para makapasok sa bansang illegal na droga, ngunit may shipping fee na 50,000 pesos kada kilo. Kasabwat ang isang opisyal ng Bureau of Customs. Katunayan, si Alan Lim ang operator ng sinalakay na Cavite Clandestine Lab kung saan ito nakasuhan ngunit nakalaya dahil sa teknikalidad sa kaso. Si Michael Yang naman ang nagbigay ng shipping requirements para makapasok sa bansa ang mga drogang natagpuan sa Cagayan de Oro warehouse, maging sa Dumoy Davao Clandestine Laboratory at Bunawan Davao Clandestine Laboratory na sinalakay ng mga otoridad noong December 2004. Isang Alan C. ang sinasabing operations manager ng Dumoy Davao Clandestine Laboratory. Ang mga nasabing illegal na droga ay mula umano kay Johnson Ko alias Johnson Chua. Ang intel report na ito na umano'y ibinigay ni Asierto sa Pangulo kay dating Chief PNP Ronald Bato de la Rosa, PNP Chief General Oscar Albayalde at PDEA Director General Aaron Aquino na aniyay hindi inaksyonan. Ngunit nanindigan si PNP Chief General Oscar Albayalde na wala siyang natatanggap na intel report galing kay Asierto at wala ring itinurn over sa kanya si General Bato de la Rosa. Since I assumed office as Chief PNP on April 2018, I do not remember
having received any copy of an alleged report that identified Presidential Advisor Michael Yang as being involved in illegal drugs. Sinabi pa ni Albayalde, handa niyang tulungan si Asierto kung talagang may banta ito sa kanyang buhay. Well, kung meron siyang death threat, then he can surface and pwede naman niya sabihin sa amin. Probably we can help him. No? Kung meron talagang, just like anybody, just like any citizen of our country, kung talagang meron silang nakikitang death threat at kung nakita natin na talagang totoo yung death threat, then why not? Diba? Bakit dahil hindi natin tulungan? Wala naman tayong pinipili dyan, kahit sino pa. Dagdag ng General, bagamat wala sa listahan nila ng drug personalities sina Yang at Lim, ay i-verify nila ang impormasyon at magsasagawa sila ng investigasyon. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Hinihintay ng Malacanang ang resulta ng investigasyon kaugnay ng mga aligasyon laban sa Presidential Economic Advisor na si Michael Yang. Ito ang balita ni Rosa Licos. October 2016 sa unang state visit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Kasama niya sa isang lunch ang Chinese businessman na si Michael Yang. Batay sa video, kabilang si Yang sa tinatawag na Friends of the Philippines Foundation sa isa namang dinner sa Davao City noong May 2018 kasama ni Chinese Ambassador Xiao Jianhua na humarap sa presidente si Yang. October 2018 ang unang banggiti ni Pangulong Duterte ang pangalang Michael Yang upang pabulaanan ang ulat na nakarating sa kanya hinggil sa umano'y pagiging sangkot nito sa illegal na droga. Si Michael Yang ay isang mayamang Chinese businessman na may-ari ng Davao City Los Amigos Store sa Mindanao. Ayon kay Pangulong Duterte, hindi totoo ang aligasyon kay Yang dahil kilala ito mismo ng Chinese government. Kasama-kasama palagi, yung kasama-sama palagi ni Ambassador Xiao. Hindi mo rin maloko yan, military yan eh. Yung ambassador natin, military yan. China. Kaloko. Corruption. Bakit dyan sa droga? Di, lahat na lang. Pero sabihin mo, yung Michael Yang lalabas ni Asierto. Oo, yan. Hindi yan totoo. Tagal na yan sa... Una na rin kinumpirma ng palasyo na si Yang ay isang economic advisor ng Pangulo. Subalit iba naman ang sinasabi ng dating police official na si Eduardo Asierto. Anya, si Yang ay sangkot umano sa illegal na droga. Nagsumite rin umano siya ng ulat hinggil dito sa palasyo kay dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, Police General Oscar Albayalde, Philippine Drug Enforcement Agency Director General Aaron Aquino at maging kay Senator Richard Gordon. Subalit wala anyang aksyong ginawa laban kay Yang at bagkus siya ang nilagay sa floating status. Kung talagang galit si Presidente Duterte sa droga, bakit hindi niya ipinahuli ang mga nasabing taong ito? O pinaimbestigahan man lang? Hindi man nagkulang sa pag-submit ng detalyadong report sa mga taong may otoridad na kumilos at magprotekta sa bayan. Noong 2018, si Asierto ay isa sa mga kabilang sa drug matrix na isinapubliko ni Pangulong Duterte at kabilang sa nagpalusot umano ng 4 billion pesos na halaga ng shabu gamit ang magnetic lifters. Ayon naman sa palasyo, kung totoo ngang isinumite ni Asierto ang ulat, dapat may aksyong ginawa ang law enforcement agencies. Kaya hinihintay ng Malacanang ang resulta ng investigasyon sa mga aligasyon laban kay Yang. No, we're precisely waiting for the report. There is an allegation, and let the allegation be processed, investigated, and if there is a validation, then the palace will make a move. Subalit hanggang walaan niyang patunay sa mga aligasyon, mananatili ang tiwala ni Pangulong Duterte kay Yang bilang economic advisor. Muli namang pagtitiyak ng palasyo, hindi kukonsintihin ng punong ehekutibo ang sinumang sangkot sa illegal drug trade. Let me repeat what I have repeatedly said previously. This president will not tolerate anyone regardless of the stature or relationship with him if he is involved in drugs. He will never allow it. He's against it. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Pinabulaan na naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon na hindi niya pinakinggan si Asierto. Ang hamon na lamang na senador,
patunayan ng dating police colonel ang kanyang mga aligasyon. Gimmick ng mga ibang mga tao kung di nagkakasakit, kunyari, may sasabihin malaking bagay, tapos hindi naman nila mapatunayan. Patunayan nila, okay na sa akin yan. Tulungan pa natin yan. Ayaw niya eh. In-offer ko pa lang siya, sabi ko, para mawala ka dyan, para masave mo yung career mo, sabi ka na totoo. Warap ka. Hindi na nagpakita pagkatapos. Hinihiling ng kampo ni dating Senador Bongbong Marcos na ipawalang bisa ang resulta ng 2016 vice presidential elections sa 3 probinsya sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM dahil sa umunoy naging anomalya sa pagdaraos ng halalan doon. Nanindigan naman ang kampo ni Vice President Leni Robredo na haka-haka lamang at walang patutunguhan ang protesta ni Marcos. Ito ang balita ni May Bermudez. Umapila si dating Senador Bongbong Marcos sa Presidential Electoral Tribunal o PET para utusan ang Commission on Elections o COMELEC na isumite ang kanilang findings sa technical examination ng mga election returns at election return computerized voters list na isinagawa sa mga probinsya ng Basilan, Lanao del Sur at Maguindanao. Ginawang basihan ng kampo ng dating senador ang election protest sa pagitan ni Sulu Vice Governor Abdusa Curtan laban kay ARMM Governor Mujib Hataman kung saan may nakita umanong anomalya sa botohan doon. Ang naging findings po ng COMELEC ay base po sa binigay niya sa amin na result na officially po nakuha naman niya sa COMELEC ay halos 80% po ang mga botante hindi daw sila ang bumoto sa araw ng eleksyon. So, ang amin po ay nakikiusap kami sa ating kagalang-galang na tribunal na baka pwedeng makuha natin yung officially yung lahat ng records na yun ng COMELEC. Matingnan po natin upang malaman kung talagang tama ba yung sinasabi ng mga experts ng COMELEC. Sa ika-1,000 araw ng election protest ni Marcos ay iginiit ng abogado nito na si Attorney George Erwin Garcia na dapat magpatuloy ang technical examination sa mga nabanggit na probinsya dahil nakakita ng ebidensya ang COMELEC na may malawakang dayaan sa naturang mga lugar. Iba pa ito sa kasalukuyang revision of votes sa mga probinsya ng Camarines Sur, Negros Oriental at Iloilo. Para po sa kaalaman ng lahat, dalawa po kasi ang causes of action namin. Yung una, protesta, 3 probinsya yung pinabilang po namin. Yung pangalawa, yung pong pinapabaliwala namin yung result ng 3 probinsya sa Mindanao. Bukod dito, nais rin nilang paimbestigahan ang mga miyembro at chairman ng Board of Election Inspectors o BEI sa 3 probinsya upang malaman kung may anomalya ba talaga sa likod ng resulta ng halalan noong Mayo 2016 sa mga nabanggit na lugar. Duda naman ang abogado ni Vice President Leni Robredo na may patutunguhan ang hiling ni Marcos. Sa pahayag ni Attorney Romulo Macalintal, wala pa umanong basihan ang findings ng COMELEC sa gubernatorial race kaya't di pa dapat ito gawing ebidensya ng kabilang panig. Haka-haka din lamang umano ang mga aligasyon ni Marcos na nais lamang buhayin ang kanyang protesta. Sa kasalukuyan ay isinasagawa pa rin ang revision of ballots sa 3 pilot provinces na tinukoy ni Marcos sa kanyang protesta. May Bermudez, UNTV News and Rescue, Manila. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, anong weather system ba ngayon ang nakaka-apekto sa bansa? Magandang hapon dyan sa ating mga kasambay. Wala tayong bagyo LPA sa Philippine Area of Responsibility. Subalit umiiral pa rin itong easterlies o yung hangin na nanggagaling dito sa may silangan na nakaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Ayon sa Pag-asa, makakaranas ng mga thunderstorms itong Eastern Visayas, yung Samar Leyte area, ang Bicol area, yung Mindoro at ilang area ng Marinduque at ilang bahagi ng Romblon. Dahil ngayon dito sa mga thunderstorms maaaring maidulot nitong easterlies. At ang Metro Manila at malaking bahagi naman ng ating bansa ay makakaranas pa rin ng good weather. Yung satellite natin, makikita natin na dito walang masyadong ulap. Dito sa may area ng Luzon, ito lamang nakita natin ng mga thunderstorm cloud ang pumupunta dito sa may area ng Eastern Visayas at ilang bahagi ng Northern Mindanao o yung bahagi ng Caraga Region. At yung radar ng Pag-asa kanina, nakasagap tayo ng ilang mga pagulan dito sa may kanlurang bahagi ng Bataan area at maging dito sa may ilang bahagi ng southern part ng Mindanao. At so far nakikita natin nga ay maliwalas naman ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Expect natin mataas pa rin temperatura bukas sa Metro Manila, maaaring umabot pa rin sa 33 degrees Celsius. June? Maraming salamat, Ray Pelayo.
Inamin ni Secretary Manny Piñol na hindi nabigyan ng pansin ng Department of Agriculture sa matagal na panahon ng Eastern European market sa pagpopromote ng agri-products ng bansa. Sa pagbisita ng kalihim sa Russia at Belarus noong nakaraang linggo, nakita nito ang lawak ng oportunidad na makapag-export ang Pilipinas ng mga dekalidad na produkto. Ito ang balita ni Catherine Martinez. Mangga ng Guimaras sa tamis ay walang kaparis. Ilan lamang ito sa mga agri-produce na nais ipakilala ng Department of Agriculture sa Eastern Europe. Hindi ko napagdating ko sa ang bansa namin ito. Lato. Walang panama to sa Mangga Cebu. Mas lalo na sa Mangga Guimaras. So, ito po yung prospective market natin sa Russia, Moscow. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Manny Piñol, naghihintay na ang Russia ng unang shipment ng iconic and world-famous Guimaras Mango. Ang isang piraso ng mangga sa Russia ay nakakahalaga ng 1,000 piso. Samantala, nais din ng Department of Agriculture na palakasin pang industriya ng niyog sa bansa. So, nakikipagsiksikan tayo dun sa market na puno na ng kakompetensya. Samantalang ito, Eastern European market, people are excited to know more about copra. May isang malaking manufacturer na rin anya ng traktora sa Belarus na interesadong mag-invest at magpatayo ng kanilang assembly plant sa bansa. Layon din ng pagbisita ng Department of Agriculture sa Belarus ang makahanap ng mapagkukunan ng magandang uri ng fertilizer. The President has directed me to start a program that would provide our farmers with fertilizers to boost their productivity because this is the only way they could compete in the face of the deregulation of the rice industry. Ayon pa kay Secretary Piñol, ang pagkumbinsi ni Philippine Ambassador to Russia Carlos Soreta ang nagmulat sa kanya sa 180 million market ng Eastern Europe. Catherine Martinez, UNTV News and Rescue, Moscow, Russia. Mayong hapon, narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga graduating senior high school students na kumuha ng kursong may kinalaman sa agrikultura upang mapalakas ang industriya na tila nakakalimutan na ng bagong henerasyon. Ito ang balita ni Raymond Octobre. Agriculture ang una sa mga kurso nga ginapili nga kwaon sa senior high school graduating student nga si Jerome Tanyola sa pagtungtong niya sa kolehiyo karong ting eskwela. Matod pa ni Jerome, nakatabang sa iyang pagpili ang gipahigayong information caravan sa Department of Agriculture. Gipasabot sa ilaha sa DA nga dali na lang ang pag-uma karong panahon na pinaagi sa bag-ong teknolohiya. Sa mechanization, nga mechanization is adunay dakong katabang usab sa panguma. Tungod kay kining bagong mga teknolohiya or mechanization nakahatag og mas paspas, mas dali nga trabaho, mas kanang dakog kita kaysa mga tradisyonal na mga pamaagi. Sumala sa DA, kini ang unang information caravan nga gipahigayon sa Butuan City para sa mga magtutungha sa Caraga Region. Tumong niining awhagon ang mga senior high school graduating students nga mokuha og kursong agriculture sa kolehiyo. Ingon man ang pagsulod sa agribusiness kung unsa mang trabahong adunay kalabutan sa agrikultura. Di ba meron silang perception na ang hirap mag-farm, backbreaking, tapos mainit. We want to tell the youth na tara mag-farm kayo, there's money in agriculture. Pero nabalaka ang DA nga posibleng muhinay ang industriya sa pag-uma sa umaabot nga panahon. Gumikan sa nag-anam-anam ng nagpahulay ang mga mag-uuma, gumikan na pod sa ilang katigulangon. Sumala sa buhatan, kadaghanan sa mga nisalmot ng estudyante sa information caravan, kansanggikan sa mga NPA infiltrated barangay sa Caraga. Raymond Octubre, UNTV News and Rescue, Butuan City. Ramdam na ng mahigit 100 rice miller sa Bulacan ang epekto ng pagpasok at pagdami ng supply ng imported rice sa bansa. Ito ang balita ni Nestor Torres. Hindi pa man tuluyang naipatutupad ang rice tarification law, ramdam na umano ng ilang rice miller sa Bulacan.
ang epekto ng pagdagsa ng imported rice sa kanilang negosyo. Ayon kay Roderico Sulit, presidente ng Golden City Rice Mill, mula nang dumami ang pumapasok na imported rice, hindi na nilang magawa na magtaas ng presyo. Sa ilalim ng Rice Tarification Law, walang limit o wala ng kota ang imported rice na papasok sa bansa. Kaya kung magtataas sila ng presyo, posibleng mas tangkilikin pa ang imported rice kaysa local rice. Hindi maaaring tumaas ng malaki ang local kasi nga maraming supply ng imported. So kumbaga, siguro kung walang imported ngayon, baka mataas ang presyo. Diretso yung supply ng imported rice. Namimitigate na yung pagtaas ng local Kasi kapag tumaas yung local, magsiship ang tao sa imported. Pagka naman tumaas ang imported, magsiship siya sa local. So nagkakaroon kasi ng choice yung mamimili natin. Karamihan anya ng mga imported rice ay mula sa Asian countries. Kabilang dito ang bansang Vietnam at Myanmar. Mabibili sa rice mill sa Bulacan ang imported rice sa halagang 1,800 to 1,900 pesos kada 50 kilograms. Habang ang regular na local rice naman ay nabibili ng 1,600 to 1,700 pesos. Pakiusap ng rice mill owner sa Bulacan, sana ay mas tangkilikin ang local rice. Pagka ASEAN countries, 35% ang tax, mas mababa. Kumpara sa non-ASEAN, mas mataas na yata ang tax pagka non-ASEAN. Sa ngayon kasi, iba-iba yung magiging presyo ng imported rice, depende sa quality. Kasi kailangan makamatch, kailangan hindi ka masyadong lumayo dun sa prevailing price ng imported. Actually, nag-umpisa yung pag-aanit itong February hanggang ngayong bandang North. Cagayan, Isabela, Nueva Ecija, Ilocos. Sasabihin ko siguro mga 70% Metro Manila talaga ang dala. 30% sa iba-ibang province na rin. Ayon naman kay Senator Cynthia Villar, malaki ang may tutulong ng rice tarification sa libo-libong magsasaka sa bansa. At ang maganda nito, yung buwis na makukolekta sa imported rice, ibibigay sa local farmer 10 billion a year. Ang tawag dito is the Rice Competitiveness Enhancement Fund. Sa kabila ng nararanasang taguyot, hindi naman ito makakaapekto sa mahigit 100 rice mill sa Bulacan dahil sa maraming supply ng bigas na kanilang natatanggap mula sa Northern Luzon. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. At yan ang ating mga balitang Prom D. Ako si Debra Veral. Mayong hapon. Trending ngayon sa bansang China ang tinatawag na Aunties of China dahil sa kakaiba at magagandang selfie at posing ng mga ito sa social media. Pero paano ang diskarte para makakuha ng maganda at kakaibang selfie o groovy? Ito ang balita ni Monokson. Alam nyo ba na dalawang lungsod sa Pilipinas ang tinatawag na Selfie Capital of the World ng Times Magazine noong 2014? Ito ang lungsod ng Makati at Pasig. Umaabot sa 258 selfie takers per 100,000 people sa naturang mga lungsod ayon sa Times Magazine. Bukod dito, tinawag rin na Paper Selfie Capital of the World ang Pilipinas dahil sa mga self-portrait. Hawak ang mga papel gaya ng petitions, court filings, affidavit at iba pang legal documents. Napakarami nang nagse-selfie sa mundo kung kaya't itinuring na itong isang mental disorder ng American Psychiatric Association. Pero hindi na yata mapipigil ang mga tao sa pagkuha ng selfie. Kung may tinatawag na mga tito and titas of Manila sa bansang China, trending ngayon sa social media ang tinatawag na mga aunties of China. Pinasimulan ng mga ito ang kakaibang pag-pose sa camera na talaga namang kamamanghaan. Mula sa mga creative pose, hindi mawawala ang mga accessories upang makuha ang magandang selfie at picture. At pinaka-in-demand ang makukulay na mga scarf na magandang tignan sa camera. Dinadayo ang mga park sa China para lamang makuha ang pinakamagandang selfie. May ilan na gagawin ng lahat makuha lamang ang pinaka-perfect na shot. Dahil sa trend, kahit mga kalalakihan gumagaya na rin sa mga titas of China sa kakaibang posing. Narito naman ang ilan sa mga tips upang makakuha ng magandang selfie. Una, tumingin sa camera. Pangalawa, i-extend ang ulo, palayo sa iyong leeg upang lumitaw ang jawline.
Pangatlo, sa halip na hawakan ng kamera sa harap mo, bahagya itong ipwesto sa gilid para sa mga flawless na anggulo. Ika-4, i-relax ang bibig. Huminga ng malalim at umihip ng hangin gamit ang iyong lips. At ang panglima, kung selfie ready ka na, bahagyang umikot upang makakuha ng magandang liwanag. Pero laging tandaan, hindi katumbas ng buhay ang pagkuha ng isang magandang selfie. Kung kaya't laging maging alerto at huwag gagayahin ang mga buwis buhay na mga selfie gaya nito. Mon Hokson, UNTV News and Rescue. At yan, tayo ba mag... Oh, hindi. Full shot pala. Selfie muna tayo. Ayoko na. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. Magandang gabi po.